Obviously, no, since 2003, may mga projects tayong hinahabol, ipaglalaban namin. Pero hindi naman sa ano, ito lumapag lang talaga sa lap ko na tumawag si the late Soxy Topacio, mother ko sa PETA. Gusto mo mag-direct, mag-MD ng ano, kasi si Ricky gagawin yung ganito. Sabi ko, huh? Si Ricky gagawin ng Tanghalang Pilipino. So sabi ko, sino pa naman ang baliw na hindi tatanggapin? Tapos nagka-rerun, tapos yung cast pa namin na, di ba? May friends, si Ise, si Dulce, si May Bayo. So, tapos nag-rerun, tapos nagka-concert. May nag-o-offer lang. Tapos, noong 2013, nagka-concert. Sabi ko, ito na yan. Baka ito na. Kasi 10 years na eh. Tapos biglang, andyan si Tom De Venecia and Nine Works and Sandbox Collective. Sabi ko, uy, may pumati na. Tapang nito ah. Tapos nag-rerun ulit. Tapos sabi ko, ito na to. Tapos biglang, tumawag si Derek Pepe. Wala. I mean, sabi ko, if it's not a miracle, what would you call it? Diba? I mean, lumalapit lang siya ng lumalapit. So, I guess the energy, the family, the love. Kasi mahal namin talaga, at ang kulit ng thread namin, kung alam mo lang. That is the miracle. I mean, that we're still together and talagang nanganganak siya. Nabubuntis at nanganganak siya in many ways. So, the whole production, this film is a miracle for us. At natanggap pa kami sa film fest, di ba? Parang, ano pa, di ba? Hello, thank you Lord. Yes, Sir Vin, since ikaw po ay nagsasalita na ngayon, that may himala. Yes. Hindi, because we're talking about miracles and I have to say, being a fan of Himala, your music in Himala is one of the most miraculous things, I think. So, ang tanong ko, wag pasensya na po sa matatanong, pero importante po kasing maibulalas yung itong question na to. Like in terms of your music, narinig ko po kasi na there's something that changed in the music. So ano po yung naging decision noon musically and how did you come up with that decision na biglang bigyan ng bagong tunog yung Himala? If something's changed within me. Yes, something is not the same. Originally, piano talaga to nung sa play. And then may ambition kami na gawin natin orchestra pero mahal. So, and then maging film, sabi ko, hindi magta-translate ang piano sa film. It's, sa play pwede kasi na-confine kang gano'n. So, sinabi ko gusto mo gawin natin rock? So, dream din ni Sir Ricky, na nalaman ko lang sa isang interview na gusto niya gumawa ng rock opera. So, doon na kami pumunta. At saka bagay siya sa set, napakagandang set namin ni Erickson. Bagay siya sa buong grit, sa costume, sa lahat, sa color. So, parang natural lang na maging rock siya. Rock opera, rock musical. Tapos, with a twist, hindi yung, pero yung musicality is very rock and gritty and maangas. Yeah. Alright, thank you very much. Isa yon sa ating aabangan kapag pinanood natin ang Isang Himala sa December 25. Ayan, so bago po tayo magpatuloy sa ating Q&A because we still have a few questions from our press. Yes, so sorry, kasi ang haba pala. Actually, may follow-up question ako kay Aizel. Kasi we all know na ang mga entries this year, ang lalaking yan. Isa talaga, big stars like Ate V, Bossing, Mas Ganda, Prilio, ang dami. So, sa mo, hello, ayan, naghihimala yung mic. Anong edge ng isang himala para dapat panoorin ng mga moviegoers? I think we have something new to offer, being the only musical among the 10 entries. May cultural and historical significance po ang Isang Himala dahil base ko sa classic film ng ating national artist. At ano ang chance ito sa box office? Nangangarap kami na sana talaga pong panoorin ng marami. Actually, tangkilikin nating lahat. Pero yun ang baon namin
I think we stand out dahil kami ang katangi-tanging musical. At we have Direk Pepe, na naminuno ng napakagandang pelikula namin. Siyempre, si Sir Ricky and the music of Sir Vince De Jesus. Plus, nabanggit dito ni Fee, sasama ko na yung sarili ko. Kasama ko po ang pinakamagagaling na aktor sa teatro dito sa ating bansa. Sana po makita natin lahat iyon. Pero personally ba, ikaw na pe-pressure ka? May pressure sa'yo? Na since first time mo rin, di ba, to join the MMFF? Mas gusto kong gamitin yung salitang excited. Mas excited po ako. Kasi ang hirap isipin ng pressure, nakakatakot yung word na pressure eh. Diba? But I just know and feel that we all enjoyed the process. We all enjoyed the filming of Isang Himala. Kung ano man ang outcome nito, alam kong we all did our best. At alam kong meron kaming mensaheng dala-dala para sa ating manonood. And dun namin gustong hugutin yung aming joy and excitement more than the pressure. Okay, Ken, good luck. Okay, maraming salamat po. Ayan, so sa buong pelikula po, lagi niyo pong maririnig yung Elsa Loves You. Dahil po si Elsa ay punong-puno ng pagmamahal. At hindi lamang naman po si Elsa ang kayang magbigay ng pagmamahal. Kaya, Azel, kung pwede kitang tawagin. Kung kahit wala yung mic. Hindi. Hindi ka dito. Huwag kang nagde-decide. Hindi ka dito. Nagde-decide ka naman eh. Basta. Ayan. Siyempre, kailangan nating may masaksihan na isang mensahe para sa'yo. Kung galing siya sa Birhen, hindi natin alam. So, yes. Let's go. Nahulaan mo naman. Hi, Azel! Well, nandito lang naman ako para i-congratulate ka dito sa iyong MMFF entry na Isang Himala. Grabe, pang MMFF ka na ngayon. And alam mo naman that I am always here to support you and I am very, very, very proud of you sa lahat ng achievements mo. Hindi lang sa work, hindi lang sa career mo, pati sa buhay mo, lahat-lahat. And always remember that I am here for you anytime. Tawag ka lang, basta kaya ko, I'm always here for you. Again, congratulations at I can't wait to see you on the big screen. Wow! Sa sinya, nakita mo papanood. Again, congratulations and I am very, 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 very proud of you. I love you, Te. God bless! Pinabati ko po ang Creation Studios para sa isang napakagandang handog para sa Metro Manila Film Festival 2024. Pinabati ko ang aming mahal na si Ace. Isel Santos sa buhay namin mula sa teatro hanggang sa telebisyon. Ngayon, sa sinihan mapapanood natin ang isa sa pinaka minamahal namin musical actress sa industriya. Isel Santos is doing Elsa, an iconic role for Isang Himala, the musical. Yan po ay papalabas sa MMFF ngayong 2024. Of course, personally, coming from a musical actor, sa amin ni Kim, a musical actress, we are very excited unang-una sa lahat. We get to showcase the Philippine theater talents sa cinema at sa movie. At this is gonna be a great example of how an ensemble work for a certain project. So congratulations sa lahat. And Azel, ano pa nga ba? You're destined to do this. Congratulations and more power to all of you. Panoorin na natin yan. Excited na ako mapanood yan. Actually, ipalabas nyo na ngayon. See you guys soon. Thank you, Azel, and congratulations to the team. Hi, Azel. Just wanted to congratulate you for Himala. Alam mo, napanood ko yung movie na yan ng bata ko. Tapos, nabalitaan mo yung ginawang musical, tapos ikaw yung bumanap. Parang sobra ako na proud.
Tapos ngayon ginawa niya ulit na pelikula. So I just wanted to congratulate you for that. Alam ko na pinagtabahuan mo talaga ito ng bonggang-bongga. At talaga namang napakagaling mo bilang isang singer at bilang isang actress. Ayan. But more than that, I think mas proud ako na isa kang nanay na katulad ko. And importante sa iyo ang pamilya mo at kung paano palakihin ang iyong mga anak. So, again, I just wanted to congratulate you. God bless you. And sana mas marami pang project na ganito kagaganda na makuha mo. Actually, alam ko naman marami pang project na natin sa pipeline. Pero, yun na nga, ang mas importante na sa career natin ay ang pagiging nanay at pagiging asawa. So, congratulations. Love you. Yay! Asa, happy birthday! Charot! Charot lang, Asa. But we Wala naman po nagsabi, birthday ko pala ito, salamat po. yes, so gusto lang namin makakuha ng your a short message doon sa para doon sa video na inihanda ni Creation for You. Oh, salamat naman. Bihira Ayan. po ako, hindi ko po talaga birthday, pero parang birthday ko. Thank you. Ayan. Thank you very much. Dahil nga, maraming nagmamahal sa'yo, yung mga nakasama mo from so many productions, mga nanay-nanayan, mentor sa theater and in your life ay nagbigay ng mensahe sa'yo. Salamat din po. Maraming salamat. Yes. So at this point, I would like to call on our cast to please come up on stage. Oh, okay. I'm very sorry, sir. I'm very sorry, sir. Okay, let's have one more question. Our last question for... Yes po. Please. Actually, I have two. First ko kay Hazel. Hi. Anong kaibahan ng Elsa mo sa Elsa ni Nora? At saka anong kaibahan ng Elsa mo sa musical, sa Elsa mo dito sa musical? Babalik po ako sa faithfulness sa script. Yeah. Kasi kung ang iisipin ko ay kung paano ba pinerform ni Miss Nora, tapos ikukumpara ko kung paano ko rin ba ito gagawin, gagayahin ko ba siya o iibahin. Tingin ko po hindi maganda as an actor na yun ang pagbasihan ko kung ano yung gawa na nauna sa'yo. Kaya lagi kong sinasabi, balikan ang script, balikan ang karakter, balikan ang mga ka-eksena mo, ang komunidad mo, dahil yun ang bubuo ng kwento. Doon mas makikita ng viewers kung sino talaga si Elsa. Kung ano po ang kaibahan sa musikal at dito sa pelikula. Nung musical kasi, wala po kaming mga lapel mics noon, boom mic lang. So, we were asked to sing na parang hanggat marinig po ng taong nagbayad doon sa pinakadulo, di ba? Ngayon, entering the film, tinanong po namin kaagad si Direk Pepe, coming from theater na medyo, alam mo po, medyo malaki ang mga mata namin. Pag nagagalit, nakaproject ang singing. Sabi ko, paano po, Direk? Naku-conscious kami dito sa camera. Ang sabi ni Direk, sino ba ang kausap mo? Sisigaw mo ba ang kausap mo pag nagka-eksena kayo? Hindi. So, you stick to your truth. You stick to the story, the message that you're relaying and you're singing. So, yeah, yun po. Thank you. Yung second question ko kay Pepe. Pepe, can you talk about the weeks leading to MMFF? Yung bang naguhulaan na yung mga tao kung ano yung papasok sa top 3, kung ano yung bottom 3. Kasi I remember last year, hindi naman ganun ka-popular yung Gombursa. And then suddenly, and deservedly, andun siya. So, can you talk about that? You being a director, na gumagawa ng films na hindi ganun ka, I don't know the term to use. Ano po yung term? Expected. Well, last year na honestly nagulat po kami kasi
nung lumabas po yung Bubursa, we would hear the same sort of feedback. Ako yung mga lead stars nyo hindi box office, quote unquote. Ako yung genre nyo, historical, wala masyadong nanonood. And so nung nagsimula po yung MMFF last year, kami po yung hindi masyadong ni-expect na sa bottom of the number of cinemas. Pero nakita po namin, kahit na ganun, ay yung first few days po namin, ang dami pong nanood, nag-spread po yung word of mouth. And it showed us na I think ang audience po ng MMFF are looking for different kinds of films and powerful stories. Kasi tayo po, pag audience, nanonood po tayo ng iba't ibang sine galing sa Korea or other countries, di naman po talaga natin kilala yung mga artista, pero nanonood po tayo kasi gusto po natin yung story. Dahil naantig ang puso natin at tatawa tayo, naiiyak tayo. It's all about the emotion. So I think yun po it's napakalaking karakalan po na maging parte ng MMFF. Growing up, isa sa pangarap ko po talaga na masama sa MMFF. Kasi ito po yung time ng buong taon na nanonood tayo bilang Pilipino ng mga gawa nating as Filipinos. So napakalaking karangalan po, and I think for me, na-excite ako kasi ang ganda po ng lineup ng mga pelikula this year. And kami po, we're coming in with a very, very powerful story as written by Sir Ricky, and a very powerful performances by our cast. So yun po, yan ang baon po namin, and we're really hoping that people would respond, and not only that, na matulungan po kami nila, at matutulong po sila na to help spread the word about our film. So tingin mo, talagang may chance din na mag-Gombursa ang Himala at mag-back-to-back ang Best Director? Sa akin po, it's yung experience ko po nung pinanood ko yung Himala, nung pinanood ko po yung play na talagang naantig ang puso ko, and it was the most powerful experience that I've ever had emotionally. Yun po, yung focus ko na may share, may bigayan sa mga manonood. Diyan po. Can I also say something? I was also an audience for Himala, and I was moved by it. And I've been moved by so many Filipino films in the past years. We should never underestimate our audience. If we have a story that we feel we should tell, kung kailangan siyang ikwento natin. That's why thank you to our producers. And of course, tumataya po sila. Tumataya po tayo as movie press na ikalat ito dahil these are important stories to tell. Kung hindi natin ikwento, walang makikinig. So let's take the risk. Let's keep taking those risks. It may not pay off, but to those who created, yung nagawa mo lang trabaho at nagawa mo ng tama, sapat na yun eh. Box office is not a basis for one's happiness or one's joy. It's not. It's a big part, of course. But it's not even about returns. It's having an audience na naabot mo yung audience with your story. Yun ang importante. If they don't hear this message now, they will get the chance again because brave people will do it. Sino ba namang mag-aakala? Yung Himala noong 1980s hanggang ngayon, ikikwento pa rin ng paulit-ulit. Sinong mag-aakala? That's not just because of the creatives. It's also because we do have an intelligent audience. So, let's keep making art. Great art. Yun lang po. Duguan ko lang, yung Himala nung pinalabas sa MMFF before, hindi rin naman siya ganun ka-box office. But after a while, bigla siyang umakyat na number 1 siya that time. Sinasabi kami ng iba lagi nga na bihado kayo, walang artista, musical, and so on. But I think, mas magandang lumaban kung maliit ka, kasi lalaban ka na malaki ka na sigurado kang mananalo. Pero kung maliit ka lang, underdog ka, at lumaban ka, maski na matalo ka, malaki ka rin.
At kung wala na ka, mas malaki ka. And yung sinabi ni Bituin, bakit papanoorin yung Himala? Yeah, just the mere fact na hanggang ngayon, paulit-ulit siyang pinapanood, nire-revive, nire-restore, nire-request pa rin siya sa foreign film festivals up to now. After na-restore yung pelikula, sabi ng saging pelikula, isa sa pinakamadalas i-request abroad, Himala pa rin. So just the mere fact na paulit-ulit siyang nabubuhay in different forms, ibig sabihin, it's an experience that's worth re-experiencing. And that's what we want to offer now, a re-experiencing of Himala. Tapusin ko lang direct na isip ko yung term na gusto kong gamitin. It's not pandering. Yung mga works mo, it's not pandering. You give us what we need to watch, not just what we want. Thank you. Okay. Maraming salamat po, Sir Jojo. At maraming salamat po sa ating cast. Kaya naman po, sinabi po nila na kailangan po natin ng tulong. Kailangan po natin ng tulong at kayo pong makakatulong sa atin para i-spread the word, the good word about Isang Himala. Dahil ito po ay isang kwento na kailangan nating ikwento katulad ng sabi ni Ate Bito. Ito po yung mga kwento na kailangan mas marami pang makaalam. At kayo po ang makakatulong para po mag-number 1 at mas marami pang makapanood at maka-experience at maka-re-experience ng Isang Himala. Kaya naman po, please, don't forget to use our official hashtags, hashtag Isang Himala and hashtag Isang Himala MMFF 2024 and hashtag Isang Himala Grand Launch. Maraming salamat sa ating cast. Isa pong masigabong